Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Monday, March 16, 2026. Ayan. So, hindi ko na-update yung chart natin dito. Pero tama yung bagsak ng index natin. Nag-drop tayo ng negative 0.86%. So, nandito na tayo malapit sa 5,900 level natin. So, most likely magdo-double check na tayo dito sa week ng candle natin na to. So, nakita ko din sa Pilipinas, di ba? So, kung nakita niyo yung mga gasolina, halos madoble na po yung mga presyo niya. So, expect tataas yung yung presyo ng mga bilihin. Siyempre, tempered yung pagbili ng mga tao at magiging mahina yung economy. Kaya magdo-double check tayo malapit sa below ng 6,000 level talaga. Pero ngayon, kung titignan mo yung US market, yung futures nila, medyo okay naman siya. Hindi ko napansin sa Asia at saka bandang Europe. Mamaya silipin na lang natin siya. Pero kabaliktaran ng pag-drop sa nung Friday, di ba? Drop sa US market. Although yung futures nga okay siya ngayon. Yung crypto natin, malakas siya. Nasa 73K ngayon si Bitcoin po natin. Okay? So, puro pula yung pag-uusapan natin. Pulahan pala tayo ngayon. So, ang dami sa mga alaga natin is kinain na po yung mga gains niya sa lakas ng mga drop ng mga price action ng mga stocks natin. Okay? So, nanguna sa listahan ko, yung pinakasikat na stocks natin last time. Plus, negative 5.66%. Pero nung umaga, umabot to ng more than 7% yung kanyang drop. Ayan. So, akala ko okay na siya nung Friday na galawan pero meron pa rin pala. So, meron siyang 619K na net foreign buy pero malakas nga po yung drop. And then sa mga big caps natin, makita mo dito, malalaki din yung drop. Si Jollibee, isa din yan, negative 4.42%. So, meron siyang 8.31 million na net foreign sell. Etong kakaiba yung galaw, yung penny stocks natin. Pero normally, di ba, yung mga penny stocks umakyat, di ba, during this time na mahina. Pero ito lang yung nakita ko. Si Apollo, nag-up siya ng 7.79%. So, nilalaro ng mga traders natin. And then, meron siyang 132K na net foreign sell. Tapos si TAP, negative 7.83%. Nagulat ako sa oil stocks natin na akala ko mataas na $100 per barrel. Tama ba? Per barrel ng oil natin. So, anyway, so tignan natin yan, yung price action niya ng breakdown. Tapos sa mga mining stocks, tinamaan din sila. PX, minus 7.25%. Bloody Monday pala tayo, no? And then 18.84 million net foreign sell. At saka si APX natin, nag-drop ng 4.52%. Ayan, di ko na nakita yung kanyang pinaka-net foreign sell. Okay, so madugo yung pag-usapan natin. During this time, pangit tignan tuloy ng mga portfolio natin. Ayan. So disclaimer pa rin, sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes naman po yan. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin. And follow mo lang po ako as usual dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel para updated ka sa reviews natin or kung gusto mo, join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po sa mga usual na viewers. Late tong upload natin. No? Company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals yung mga risk management natin, and then basic learnings dito sa market po. Okay. And then follow mo din po ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto to para sa mga cryptos, play to earn games natin. So double check mo na lang yan. Tapos sa social media, Facebook account na Palabi Trader para updated ka. Tapos sa Facebook page natin, pili ka na lang po. Bodega Peak, yung articles natin sa local market. Ayan. So, Iran pa rin naman yung pinag-uusapan at saka siya pa rin yung pinaka-negative sentiment dito sa market natin. Ayan, wala yung signal ko kanina. Dito sa Twitter natin. So, refresh lang natin siya ng konti. Hinahanap ko yung yung kay Philippine Stock Exchange kanina bago nawala yung internet. Ayan. So, ito na ba yan? Hindi. Si Philippine Stock Exchange. Hanapin ko lang para makita natin yung summary ng index. Kasi hindi ko pa na-repost eh. Medyo late ko na nakita yung natin. Wala oh. Tinatamad na rin mag-post si Philippine Stock Exchange. So wala. Basahin ko na lang po kung ano yung mga na-repost ko dito kanina umaga. So ito yung first up. Wala din yung
Saglit, hanapin ko yung end ng market natin para mapag-usapan natin. Bago yung, ayan, dito yung iba. I-post ko lang 3 p.m. Okay? Nabalik tayo dito. Hindi tayo ready sa sa vlog natin. Refresh natin yan. Ang pangit kasi ng ng market. Ayaw ko titignan yung yung mga galawan kanina. Okay. So ito yung closing natin kanina. So dalawa lang yung nagberde. Si ICT 1.46% at saka si DMC 0.41%. And then the rest, puro laglag po tayo. So nauna si Plus minus 5.6%, si NPF minus 5.21%, URC minus 5.11%, ASEN minus 4.92%, Jollibee minus 4.42% at saka si Pure Gold minus 3.77%. Ang pullback din pala si SEC minus 3.17%. So majority ng mga stocks natin laglag. Foreign funds bought, BDO, Metrobank, DHI, AP, Manila Water, Maynila, DNR, Keeper, ABA, AC, Costco, DDMPR, MEG, Emirates, Cebu, MAC, STI, Bloom Plus, Robinsons Retail, Wilcon, APX Nickel, at saka si PXP. So ito naman yung mga binenta, foreign funds sold, BPI, China Bank, PNB, ASN, FGen, Axilum, CNPF, Emperador, Aboitiz Equity, AGI, DMC, Ali Rich, CLI, Dito Globe, Tel, Converge Now, ICT Web, Mrs. G, Pure Gold, AT, OGP, at saka si PX natin. So, binenta yung mga mining stocks na iba. Pero yung iba, nagkaroon siya ng net foreign buy. Okay, so nung first up, ganoon na rin. May na rin yung yung galawan ng markets natin. So, ICT plus 0.36%. And then, si plus first up, ayan negative 6.5, URC minus 5, ASN minus 3.4%, Converge 3.38%. So umaga pa lang, marami na sa mga big caps natin is nalalaglag. Robinson Land, buy daw, deep buy daw, sabi ni outsmarting markets natin. So 13% target yan. 2025 is up siya ng 9% sa net income. Okay. So good yung niya, kaya lang price action hindi siya good. AP to expand best capacity, SEC. So Meralco, MGen has expressed interest in a joint bid with SMPC. Yan. So last week pa yan. Nabalita natin. ICT building Philippines second largest container terminal in Batangas. Ayala Corporation, net income ng 2025 is plus 46%. Share buyback, SM, ICT, OPM, SMPH, MEG, Converge plans to add nearly 1 million new network posts in 2026. And then, Nissan Foods increasing NURC stake to 70%. Kaya URC, kaya lang malakas yung drop niya for today. ICT declined last week despite record 2025 earnings. Ito yung mga dividends. Okay, tignan nyo na lang. Ex-date ngayon si ENS. Pero bukas si Petron, di ba mga 4% yata yung dividends nito. AP March 18, Converge March 20. Okay. Sugar profit slump drugs performance in fourth quarter. Ayan, may na pala yung earning ni URC natin. AC 2025 profits grew 7.3%. And then si Robinson profit exceeds estimates maintain yung kanilang buy rating. Kaya lang walang gustong bumili sa markets natin during this time kasi net foreign sell na naman tayo ng 400 million po. Okay, so patalas ulit yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide sa trade sa market. Sali lang po kayo dito sa Patreon po natin. So tignan natin yung galawan sa index. So visible na visible yung pagka-downtrend ng index natin. Yung pinaka-resistance natin ngayon is MA 100. And then pinaka-support natin is 5,900 for the short term. Ayan. Pwede umabot pa ng 5,800. Gawa ng mga kandila dito sa bandang baba. Pero diyan ko na lang ilagay kasi yung pinag-uusapan natin last time sa kanya. Ayan. So malapit na nga siya. Nagdo-double check na siya. Malapit dito sa 5,900 level natin, which is understandable naman. Kasi ngayon, di ba, si Donald Trump
nakikiusap sa ibang bansa na bantayan yung yung Strait of Hormuz, 'di ba? Doon dumadaan yung mga oil tankers natin kasi nag-spike yung yung presyo ng oil as of this time. Ayan. So sabi niya, wala daw talo na daw yung Iran pero tingnan mo naman. Hindi nila mapigilan yung pambobomba ng Iran doon sa mga dumadaan na barko. Okay? So 6,006.55, negative 0.86%, and then 400 million net foreign buy. So more or less 3 billion yung kahapon, no? So hindi ko na nasundan yung bilang natin. 4 billion kahapon tapos 400. So more or less nasa 3.8 siguro to 4 billion yung net foreign buy na lang na natitira dito sa market. So patuloy pa rin kasi na lumalabas po yung mga foreigners natin. Okay? So tignan natin yung mga winners. Nung una sa listahan natin si Apollo. So nagkap siya ng 7.79%. Gumaganda yung trend ni Apollo natin. Next, si Primex, malakas ng konti yung volume, 6.48%. Kailang pangit yung kanyang trend. Wala pa yung wala pa tayo nakikita na direction na papunta sa penny stocks yung mga yung mga stocks natin. Kasi kahit penny stocks, hindi rin masyadong market. Oh. MRC 2.33%. Ayan. Tapos si SPNC, ito medyo gumagalaw ng konti, no? 1.56% na Dow G pala. Ayan. Okay, Macro Asia 1.37%. So sobrang baba yung mga yung mga gainers dito sa markets natin. Okay? So punta tayo sa mga losers. Yung may volume na lang. Si TAP, nagulat din ako. Kala ko ba mataas ang oil? Bakit laglag si TAP? So negative 7.83%. Then si Felix Mining, gap down to mga to. So minus 7.25%. Tapos si Plus minus 5.6. And then si breakdown si Plus natin nauntog na sa MA 100. DHI minus 5.63%. Bakal ng net Tapos naka 5G na tayo naka 4G. Ayan, yung galaw natin dyan. Okay, so 80. Ano ba nangyari dito? Bagal. So negative 5.3% at saka si ASEN negative 4.92%. Okay? So wala tayong makita na magandang galawan sa market natin. Si Apollo lang. Yung malakas yung galawan niya kasi yung mga big caps natin laglag din yung yung mga price action po nila. Okay, no choice tayo dyan. Sinisentiment ng market natin yung labanan dito sa bandang Middle East. Okay, so pero ngayon, ayan, nagba-bounce yung yung galawan dito sa futures. So si S&P nag-up ng 0.68, Dow Futures 0.47, Nasdaq is 0.8, tsaka si Russell is rather sa Europe yata to, no? Futures. Okay, so maganda yung yung galawan dito sa US market, hopefully, para magkaroon naman ng bounce sa market natin bukas. Tapos sa Europe, medyo bumawi na siya. Ayan. Merong konting berde at saka dito naman sa bandang Asia mix pa rin and mas marami pa rin naman yung mapula for today. Okay? So crypto wise, panalo yung cryptos natin, umakyat. Bitcoin is 73.6K na, Ethereum is 2.2, si BNB 677, XRP 1.47 at saka si Sol is 93 na si Sol 93.84. Dodge is nasa 0.1. Okay, so at least merong berde dito sa galawan sa market natin. So quick review ulit tayo dito sa mga trending stocks. Okay, so nahinga po natin si Plus. Kinain na niya yung mga gains ulit natin. So hindi ba pagkakatiwalaan pa yung mga galaw ng ng mga stocks natin sa ngayon kasi nagiging trap yung yung mga breakout levels natin ayan. Kagaya niyan, si Plus, ayan. So lumalabas unsuccessful yung breakout natin dito sa MA 100. So tignan na lang natin ulit bukas yung galawan niya pero parang nagkakatakutan, no? So 18 pesos yung closing price kahit na yung executive natin bumili na more than 1 billion na shares. So ngayon
Okay. Hindi ko muna tatanggalin yung ano, gawin na lang natin sideways kasi yung status ng market natin hindi pa rin naman ganun kaganda. Although nasa bullish side pa rin ng RSI, si plus natin, hindi natin mailalagay na ano na didiretso na yung galaw niya dahil doon sa mga negative news na lumalabas sa gera at saka yung, di ba, sigurado inflation ang ano, ang katapat niyan sa Pilipinas. So, nag-close siya negative 5.66%. Meron siyang 619K net foreign buy. Ayan. So, puro ano, laglagan to ano, pag-uusapan natin. Next, si Jollibee natin. Binaba ko na lang yung kay Plus 14 muna. Yung pinaka-support natin. So, si Jollibee naman, so magre-retest din siya dito sa, halos nandito na sa support level natin. Okay naman yung earnings niya, di ba? Kumita siya ng 11 billion, kahit 1% lang, di ba? Ang laki ng kita niya. So kasama na rin to sa negative sentiment ng market yan. Lumalabas tuloy ang lalim ng pagka-downtrend ni ano ni Jollibee natin. So tingnan natin kung may Doji bukas. Especially malapit na rin naman pala sa ano, mga oversold yung mga stocks natin at saka kung mag-bounce si US market by tomorrow, tonight, then expect mga bounce din dito. So 181.6 closing price, negative 4.42%, and then meron siyang 8.31 million na net foreign sell. So ngayon mukhang cash is king muna dito sa galawan ng ano ng markets natin. Okay? So very bad. Next. So Apollo, yung mga nanguna na pinipitik dito sa mga penny stocks natin. Ayan. So nagkakaroon ng chance ulit na mag-retest tayo dito sa peak. Last time around 0.0096. Kasi ang sinundan niya based sa price action niya is yung ating MA20. So diyan ko na rin ilalagay yung pinaka-support natin. So ang galawan niya, balik ulit tayo dito sa trading range natin na 0.0075 hanggang 0.0096. Ayan. So gumanda ulit yung galawan din niya sa RSI na buhay, nagka-volume, and nagre-recover na yung ano, upward na MACD formation natin. Okay? So nag-close po siya 0.0083, up po siya ng 7.79% and meron siyang 132K na net foreign sell. Okay? Next, top. Anong nangyayari kina saglit? Tignan nga natin si Petron kung umakyat. Kasi parang si top lang mahina kung siya lang yung namula dito sa galawan natin. Ayun, lumalaban pa rin naman si Petron. So anyway, ayaw nila kay top. Ayan, so tignan natin, mukhang nasa bad side ng market si top natin kasi nagre-retest siya ulit dito sa bad ng baba. So hindi ko muna tatanggalin yung yung support natin diyan. Although medyo malapit na siya and then solid yung red candle natin. Tignan natin kung makabawi siya for tomorrow's trading kasi nagkabuhusan eh. Nag-close siya 1.53, negative 7.83% and then meron siyang 33K na net foreign buy. So, akala ko ba gagalaw itong mga oil natin? Hindi rin, no? Next, Felix Mining. So, laglagan lahat ng gold yata natin. Silipin natin yung pinakagalaw ni gold kasi pati si Apex nag-drop din siya. Okay, nagde-drop din siya. So, sumusunod lang yung galaw niya dito sa global markets natin. Okay, so retest ng support, MA100. Hopefully hindi ma-breach. Kasi yan yung pinaka-support ng ng trend lines natin sa kanya, di ba? Last time na nagkakaroon tayo ng review dito kay PX. Ayan. So medyo na-break na nga niya ng konti. Okay, so konti lang naman dividends niya. So unsuccessful yung retest niya dito sa 11.8 kaya naghanap ng support dito sa bandang baba. So medyo mahina yung RSI niya, papunta na rin dito sa oversold condition and mahina din yung direction ng MACD natin sa kanya. Okay? So nag-close siya ng 7.25%, 9.98. Meron siyang 18.84 million net foreign sell. Okay? Next, Felix Mining. So rather Apex Mining, APX. Okay, ano bang galaw nito? Okay, so magre-retest din. Naghahanap ng support. Meron siyang gap dito. I-close kaya niya itong gap malapit sa 13.59. Ano ba naging sentiment ng mga to?
bumababa na yung karamihan ng mga metal products natin. Okay, so pababa yung mga direksyon niya. Not so good. Hopefully, hanggang dyan lang yung galaw natin. So, nagre-resist siya. So, 15.6 na lang pinaka-resistance ng price action natin sa kanya. So, very bad sign yung mga gap downs na ganyan. So, nag-close siya ng 14.8 minus 4.52%. And then, meron siya 29.67 million na net foreign buy. Okay? So, very blood Monday, yung galaw natin, very bad yung galawan din natin. So, anyway, no choice tayo. Lalo na kung tumataas yung presyo ng gasolina, batayin na lang natin. Kasi sisipa na, di ba, ng 100 plus yung per liter ng diesel yata yung nakita ko kanina. Yung gas is nasa 60 plus, di ba? So, pero magtataas pa rin sila. So, expect na lang, double check na market dito sa 5859 na levels natin. Okay po, so yun lang muna bago tayo close. Please don't forget to subscribe dito sa ating Club Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang or kung mo join ka sa trading group. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon. Sa mga gusto na guide, sali ka lang po dito sa group natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.